Sa bawat umaga, nagsisimula ang isang araw ng pagsusumikap at pangarap. Isang batang nag-aalalang makapagtapos at matulungan ang kanyang pamilya. Sa simpleng mga gawain ng umaga, paghahanda ng almusal at pagluluto, ramdam ang pagmamahal ng isang ama na hindi alintana ang hirap. Bawat hakbang ng batang ito ay naglalaman ng pangarap na hindi siya maghihirap tulad ng kanyang ama. Habang ang kanyang ama, si Mumar, ay patuloy na nagsusumikap, naglalayag sa dagat upang manghuli ng isda at tiyakin ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kung hindi magsusumikap si Mumar sa bawat araw na ito ang magiging buhay ng kanyang anak. Isang buhay na puno ng pangarap, ngunit kulang ng pag-asa. Noon, ang Davao Gulf ay isa sa pinakamayamang pangisdaan sa Pilipinas. Tahanan ng mahigit 1,400 klase ng isda at yamang dagat. Sa loob ng maraming dekada, bumubuhay ang dagat ng libo-libong mangingisda sa kanilang pamilya. Noong dekada 80, ang mga mangingisda sa Davao ay nakakakuha ng 30 hanggang 50 kilo ng isda sa loob ng ilang oras lamang. Ang Davao Gulf ang pangunahing pinagkukunan ng isda sa Mindanao na nagbibigay ng higit 50% supply ng isda sa rehiyon. Ayon sa datos ng BFAR, bumaba ng 70% ang huli ng isda sa Davao Gulf mula noong 2000 dahil sa overfishing. Sa kasalukuyan, maraming mangingisda ang nagdesisyong talikuran na ang mga nakaugaliang hanap buhay dahil sa hindi na sapat ang mga isdang nahuhuli para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang magiging kinabukasan ng ating mga mangingisda kung magpapatuloy ito? Ang pangalan sa among lulo, di mawala. Okay. Ako di ay si Mumar Musa Jumdani. Upat ka buok ang akong anak. Og dugay na ko nanagat akong murag mga suna na siguro sa mga sobra 30, mga 35 katuig siguro. Sa kabila ng lumiliit na huli at mga pagbabago sa kanyang paligid, hindi siya sumusuko sa pangingisda na matagal na niyang kinagisnan. Ang saon na tinuod, daghan ang makuha nimo, pero ang problema, gamay ang halin. Dili parehas karon, bisag gamay ang makuha nimo, pero mahal ang isda. Nga magpakuha sila. Halimbawa, kung ang sulog sa dagat maayo, kana siya diha magpakuha ang isda, pero kung ang sulog nga dili maayo, adi lisod kuhaon ang isda. Ilang ko. Upang mas maunawaan ito, nakausap namin ang isang eksperto. Ben, so I'm Rose Antoinette Lacere and I'm the
focal for the National Stock Assessment Program. So ang NSAP maunay kanang joint project na siya nga gina-implement ni BFAR and ni NFRDI. So NFRDI is the National Fisheries Research and Development Institute. Mauna, ang NSAP isa sa mga science providers. So daaman po tayo mga academe, sila gahatag po sila sa ilang mga independent research. Aside ana, ang NSAP medyo dugay-dugay na po na implement since 1997. Kay before, wala tayo systematic nga methodology. Pagbaligya sa isda karon, mas gwapo gani ang pagbaligya karon sa isda kay tungod nga mahal. Dili parehas sa una. Kung mobulyom ang kuha niya, diha mo. Pero kung kuan, mahalin man gyapon. May tamat. Atuan kilo. Kilo. Tatuan. Ano, 20. minimum na yan. Ano yan? Unsa hay tagkay man? Kilo na. Oo. Kaya to na ang ano na mga isda ito? Tamban. Tamban. Ra ito makita na. Kaya man kilo. Ano kayo isda? Wait. Wala man sa ding pangawa. Pila yung kilo sin tamban ito na pala? Ay amon biya kami pet nagda. Ang tagkay man. Katloan, depende lang kabulan di gumawa biyan, pero gumawa gyud. Buusan man siya. Siguro na. Ikaw niyo bila may tabo siya kamayaan. Bakit mo siya nagustuhan biya ito na tayo dito? Alangan kay pareho man sab siya tao. Tapos do makaat. Okay naman sad siya. Pareho man sad siya. Siyempre. Pat na ko ng anak. Upat na god, sundan pa gyud yan. Daghan ang isda sa una kaysa sa karon. Sa una bisag dira ka sa tungod aning dagatan ni sa area sa Talomo. Nakamudayo dito. Karon kung diha ka mamukot karon, jud ka makakuha. May isda naman sa wadag isda ron na sa may Time Beach. Tinuod na bisag asa ka nga area nagpakuha ka sa una. Dili parehas sa karon. Dili sa katong sa una, mobulyom siya, pero ang isda masayang. Dili sa parehas sa karon, ginagmay siya, pero di pud ka malugi kay mahal man ang isda. Dili magparehas kay kaning ginaingon nga kanang jackpot kay usahay usahay na. Pero kung basihan lang nimo kakuha kag mga tag 10 kilos, mga 15 kilos, man siguro to. Gamay raman to. Gamay raman to. Nara siguro sa 5 kilos man gihapon to. 5 kilos. Kung ingana nga ginagmay ang magkakuha, diri ra gyud na ang market ana sa mga kaning ginatawag nato kaning mga manunuruyay. Kay kung daghan ang makuha nimo, muditso ka sa bangkiruhan, dito nimo i-market ang imong makuha nga isda kung daghan. Nakaunayad to panahon ng Udiha Davao, maluhay ni isda. Buwan pa, pilak pa yung kilo. Nahantod siya ng taas, 15, 20, hanggang 30. Panahon ni sa biyaon, misan tiyo-tiyo makawam isda, naghalaga siya. Abot siya kaikman, kapituan, sambil labihang gatos. Mang-istay ng permanente, marayaw siyang pag-usaha. Nabang ngamiin, di ay naroon tamban, na inusahan mo rin tamban naman. Mayroon duwaing.
Pero makita nato kung i-compare nato ang atong monthly no nga catch, kita nato baba jud siya of course during the season kay dili man pwede managat ang ato ang mga ringnet o bagnet. Pero naagyapon tay ma-record ana nga catch kay di ba nakakita ka atong mapa ganina naalang tay gi-delineate dito nga area. Pag mugawas sila ato nga area, pwede na sila managat. So, naagyo yung mga instances nga mugawas sila ato management area. So, dili gyud siya 100% walay fishing. So, naagi hapon. And naapod tay mga contribution ani sa ato ang municipal. So, napansin lang namo nga pag mahuman ang close season, June, July, August, pag abot og September, October, grabe gyud nakataas ang fishing effort. So naay sila ginakuan ba nagadoble-doble sila sa ilang effort. So nagataas kaayo ang fishing effort nga ato ang makita. So mao nang maka-observe pud nga mag-spike pud ang catch during this time. So mao gyud ni ang ato ang mga ginaprotektahan ana nga ang mga during close season. So kani ato ang mga matambaka, atong galunggong or kani ato ang mga burot, kani muro-muro, mga bilong-bilong, karabalyas, atong tamban ug uban pa. Kay diri man gud sa ato sa Davao, number 1 gyud nato or ang dominant nato nga catch aside sa tuna kay kani ato ang matambaka. So maunang dako kayo siya og representation no sa ato ang composition sa small pelagic fishes. Para na dyan ha, intuhan, dihalitsky, dito time beach, nagkato kayo magdayo. Nabayin ini pangistabi ang pa makabuhi pa isang pamilya. Na, pang gumawa siya magbalik mong kabuhi, pang di gumawa, di makabuhi. In on motol, mag-drive. In makusog yung baran, mga bata pa, pagkinang, kontraksyon. Hindi ako yun ang sintaw-so. Senior na, retire na. Magliliaway, kari-hari. Basta mayroon usahon. Sana ko sa mga usabang, ay igot ako atin niya starting maluwi ka. Na. Okay na. Na ang market ana sa mga kaning ginatawag nato kaning mga manunuruyay. Kay kung daghan ang makuha nimo, muditso ka sa bangkiruhan dito nimo i-market ang imong makuha nga isda kung daghan. So kung mahimo lang nga
masuko gyud ta gyud kay igo-igo ra nga usahay na mas short pa nga tong halin sa pamalit sa mga mahaya palituron karon. Wait. Mahal nga man sa limpang. Pila yung kilo sin tamba nito na ano? Ay, among biya kami payat ito nagdaan. Ang tagkay man. Tagkatloan. Depende ba? So, ano yung kahiyan mo kaya mga current initiative yan sa gobyerno ang mga mananakat? Kaya hindi lang isa ka asawa pa yan, kung mga organisasyon niya, kalungkot. Man. Dong di. Sige ka. Gaon lang kami way kay ang po ka na magpuduwa. Bigyan siya lumago mga draft. Awas yung bangka na mo yung sigpit. Story mo kati may sigpitan ba niya? Habang binibilang ng kanyang asawa ang kanyang maliit na kita, makikita sa kanyang mata isang pag-aalala sa kung gaano kalaki ang sakripisyo para sa isang pangarap. Isang pangarap na hindi natupad sa ilalim ng alon ng isang tumitinding sistema. Sa bawat patak ng pawis sa laot, hindi pa rin tiyak ang kita. Matagal ang paghihintay at ang dagat na dati puno ng buhay, ngayon ay tila nauurong. Tao na handang gawin yung lahat para sa kanyang mga anak. Alam mo yung isasakripisyo mo yung tulog mo, may mapakain ka lang sa mga anak mo. Gagawin mo yung lahat para lang may maiabot ka sa asawa mo na ibibigay para sa mga anak mo. Yung ganun na figure na father, siya para sa akin. Isang hardworking na tatay. Yes. So ano ang pinakamatinding sakripisyong ginawa ng tatay mo para makapagtapos ka ng pag-aaral? Alam mo, nag-aaral ako sa Ateneo bilang scholar. And yun nga, scholar, so medyo mahirap talaga makapasok. Actually, kahit scholar ako, may binabayaran pa din ako. At kahit konti na lang yung binabayaran namin, medyo nahihirapan pa din kami o sila mama at saka si papa na sustentuhan yung mga bayarin sa pag-aaral ko. And yun yung isa sa mga bagay na masasabi ko na nahirapan sila sa pag-aaral ko. Kasi yun nga, yung pangingisda kasi hindi araw-araw may nakukuha. So hindi din araw-araw na may naibibigay sa akin na pangbaon, pangbayad ng tuition. Kasi yun nga, walang kuha. And yun siguro yung isa sa mga malaking struggle na na-experience ko sa pag-aaral ko noon. And kay Papa naman, makikita ko na yung siguro yung sakripisyo niya, yung hindi na siya umuuwi dahil yun nga, nangingisda. And as what I have said earlier na wala talagang nakukuha sometimes, kaya yun, grabe yung sakripisyo niya pag walang nakukuha kasi hindi na nga umuuwi. Doon na siya isang araw talaga sa dagat. So yung ganun na mga sacrifices, mga struggles na naranasan namin. So kung may masabi ka sa tatay mo ngayon, ito ay parang motivation, like inspiring word. Kung may masasabi ka sa tatay mo ngayon, lalo na tungkol sa lahat ng pinagdaanan ninyo, ano yun? Siguro yung masasabi ko muna sa kanya ngayon, siguro bear with me kasi nangangapa pa kasi ako ngayon kasi yun nga, kakatapos ko lang. So, naghahanap pa talaga ako ng trabaho. So, siguro ngayon bear with me for a while kasi darating din yung araw na ako na naman yung tutulong sa'yo. At sa time na yon sana ay maabutan ko pa kayo, inshallah. And sana mas mahigitan ko pa yung tulong na may bibigay ko sa inyo kaysa sa nabigay niyo sa akin, inshallah.
So yun, napakagandang salita, no? Galing sa'yo, brother. Malaga. Sa bawat patak ng pawis sa laot, hindi pa rin tiyak ang kita. Matagal ang paghihintay at ang dagat na dati puno ng buhay, ngayon ay tila nauurong. Ang mga mangingisda, katulad ni Mumar at Mas Mandik, patuloy na lumalaban. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi pa rin tiyak kung may mahuhuli. Ang bawat huli, kahit na kaunti lamang, ay may kabuntot na pag-asa. Isang pag-asang kahit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi sila susuko. Sa dulo ng araw, hindi lang isda ang lumulubog, pati na ang mga pangarap nilang makabangon muli. Ngunit sa bawat pagbagsak nito, mayroon muling pag-asa.